Nang matiyak ni Erickson na isang naligaw at nakawalang toro ang gumugulantang sa kanila'y bigla siya nitong pinakawalan buhat sa mahigpit na pagkakayakap. Wala itong salitang tinalikuran siya. She was disappointed yet confused. Napatingin siya sa sarili at mabilis na kinumpleto ang pagtaas sa suot. Nag-iinit ang kanyang pisngi ng kung ano-ano ang masaselang eksena ang pumapasok sa isipan niya. She shook her head inwardly. May kung ano siyang gustong maisakatuparan sa pagitan nila kanina, but she wasn't sure what it is. A kiss? Not exactly. Probably not attention. Perhaps love? No, she said curiously. Lumakas ang pagkakasambit niyang yun. Of course not. Tutol niya sa isip. Neither love nor affection. Then what? She shook her head again nang wala siyang nakuhang sagot sa sariling katanungan. Hinihingal na itinuko ni Hyacinth ang dalawang kamay sa tuhod nang marating nila ang villa. Umarap siya kay Erickson na nakasunod sa kanya. Salamat dito. Inabot niya ang bitbit. Wala yon. Maikli nitong tugon nang kunin mula sa kamay ng dalaga ang jacket. Magandang gabi, senyorita. Pagkasabi niyon ay mabilis na ring tumalikod. Malalaki ang hakbang nang lumayo ito. Hindi na nito hinintay na sumagot si Hana. Bantulot na rin siyang pumasok sa kabahayan at dire-diretso sa kusina. Kailangan niyang makahigop ng mainit na gatas nang makapahinga niya ang utak. Masyado siyang abala sa pag-iisip kay Daniel. Pero bigla na lamang umeeksena si Erickson nang hindi niya maintindihan kung bakit. Huminga siya ng malalim sa harap ng bukas na fridge. Bakit hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni Erickson na kung tutuusin naman at napaka-ordinaryo niyon, you can lean on me. Tila tumatak ang mga katagang yon na pumutok sa tenga niya. Humigop muli siya ng gatas nang makarecover. At least, nakakaramdam siya ngayon ng kaginhawaan. Inubos niya ang laman ng baso. Ayaw niya nang mag-isip ng may kaugnayan kay Erickson. Papanhik na siya ng hagdanan nang makasalubong ang kanyang grandpa. Gising ka pa, grandpa? Nag-aatubili pa niyang tanong. Naka-plaster sa labi nito ang ngiti. Dahil nakakatuwa itong tingnan sa kabila ng edad na mahigit kumulang sa 70 ay kasing lakas pa rin ito ang kalabaw. Kasing tibay ng nara na dumaan man ang maraming unos ay nakatayo pa rin. Nasaan si Erickson? Nagtataka nitong tanong na nagpalingalinga sa ibaba. Humakbang si Hana ng isa pang pangkat ng hagdan. Umuwi na, grandpa. Ipagpabukas mo na lang yung kailangan mo sa kanya at lumalalim na po ang gabi. Tumalima naman ito. Ipagtimpla mo na lang ako ng gatas, apo? Utos nito sa dalaga na kaagad ng ginawang pagtalima. How do you find him? Wika ng matanda habang nakaupo sila sa balkonahe. She raised confused eyes at him. Hindi niya makuha ang punto nito. Sino po? Si Erickson. How do you find him? Anito. Is he also a romantic guy like me? Bahagyang natawa ang dalaga sa naging tanong ng matanda. There's no more guy romantic than you, grandpa. What about my first question? May isasagot ka ba sa tanong ko na yon? Nag-isip siya. Suplado pero mukhang okay naman po siya. At gwapo, she added silently. Gusto ko siyang maging bahagi ng pamilya natin. Nakatitig lamang si Hana dito. Hinintay niyang magpapatuloy ito sa naging subject nila. At may naiisip akong paraan. Then, ipapakasal ko siya sa isa sa mga pinsan mo. Deklara nito. Parang may kung anong bahagi ng puso ni Hyacinth ang tumutol. Arranged marriage? Umiling ang matanda. Of course not, apo. Ano ba ang tawag mo doon, grandpa? Lumihis ang tingin niya sa diretsyong direksyon ng maliwanag na langit. Sa dulo ng mga mata ay nakikita niya ang seryosong anyo na matanda. Unless, kung may girlfriend si Erickson sa isa sa mga pinsan ko? Pumasok kaagad sa isip niya si Jasmine. May relasyon kaya ang dalawa? His head moved down to the cup and saucer. Ikinabigla pa ni Hana ang malakas na pagtawa ng matanda. I'm just kidding, Hana. Ang totoo, napakabait na bata niyan kaya ang nais ko sanang lumagi na siya dito. Bakit, grandpa? Wala ba siyang ibang pamilya? Wala na. Tiyak nitong sagot.
Nahihimigan niya ang kalungkutan sa tinig nito, pero malamang ay concern lamang ang lolo niya dito. Tuloy ay hindi na siya muling nag-usisa. Nauna siyang tumayo, humalik sa ulo ng matanda at nagpaalam. "Good night, Grandpa. Matulog ka na pagkatapos mo dyan." Itinuro nito ang gatas. Napalingon sa kanya ang matanda like the idea of arranged marriage. Kung ikaw na lang kaya ang ipakasal ko kay Erickson." "Is that another joke, Grandpa?" Hindi makapaniwalang tumawa siya na mapakla ng sundan niya ng tingin ng tumayo na ring lolo. "Why not?" Napailing siyang inalalaya ng matanda. "I know you're kidding." She nodded. Nakakaunawang ngumiti ito. "Pwede ring totohanin." Panunokso nito sa kanya. Inignora niya ang sinabi nito. Umakbay siya dito patungo sa silid nito at nang makapasok at masigurong nasa ilalim na ng kumot ang matanda ay nagpaalam na siya. "Good night, apo." "Sleep tight, Grandpa." Umalik lang siya sa noon nito at lumabas na. Sa labas ay nakasalubong niya sa Jasmine. Gising ka pa?" Nagulat itong tanong sa kanya. "Nagpaalam lang ako kay Grandpa." Itinuro nito ang pintuan ng matanda. "Gising pa si Lolo?" "Pasukin mo lang." "Sige." Tinalikuran na siya ni Jasmine. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Hinila siya ng mga paa pabalik. Idinikit nito ang ulo sa nakapinid na pinto. Dinig niyang pupuntahan nito si Erickson. Sa ganitong oras ng gabi? At doon pa siyang matutulog? At pinayagan siya ng abuelo? Tila siyang tangang nakatunganga sa kawalan. Mabilis lamang siyang pumasok sa sariling kwarto ng kaharap na silid ng matanda nang papalapit na ang yabag ng pinsan. Urong, sulong siya kung lalapitan ba si Erickson o hindi. Naroroon ito sa hardin. Bit-bit ang maliit na pala at suot ang rubber gloves ay mabagal siyang humakbang patungo sa binata. "Tutulungan na kita." Nakangiti niyang sinalubong si Erickson nang lumingon ito sa kanya. "Wag na, kaya ko na to, senyorita." Tanggi nito na binuhat ang isang paso ng bagong lipat ng cactus. Nakabuntot sa kanya si Hana. "Are they real? Hindi ba sila hybrids?" Sinamyo niya ang bulaklak ng cactus at hinaplos. Ang tawag sa kanila ay serious. Pinakamalaking grupo ng cactus na karamihan dito ay namumukadkad lamang paggabi. He paused. Galing sila sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ang flowering cactus, rare at hindi basta-basta ang presyo. Nasa tono nito ang pagmamalaki. Nalula si Hana. Naroon ang iba't ibang uri ng cactus at ang karamihan ay parang coral reef. May mistulang buntot ng daga at mahaba at pawang namumulaklak ng sari-saring kulay. Hindi ko kasi matandaan na may lahing green-thumbed si Grandpa maliban kay Grandma na kakambal ang nature. Malungkot siyang ngumiti. Bumuga ng hangin. Pero maayos na napalago ni Grandpa ang farm kahit na hindi niya linya ang bagay na yon. Ikaw, kanino ka nagmana? I mean, siguradong isa sa parents mo o ninuno mo ang mahilig sa pagtatanim at paglilinang. Kay Lola, maagap niyang sagot. Nagbaba siya ng muka. Nakatitig kasi sa kanya ang binata at kung tama ang kanyang hinuha, naroroon ang kahugkagan sa mga mata nito na nakita niya rin sa mga mata ng abuelo. Ano naman ang koneksyon yon? Aniya sa isip. Magaling ang lolo mo sa negosyo at masipag kaya nakamit niya kung ano man ang meron siya ngayon. At dahil ito lamang ang alaala ng lola mo sa kanya, dugtong nito, tumango si Hana. Erickson! Napalingon silang dalawa dahil sa sigaw ni Jasmine. Hinihingal ka. Anong meron? Nag-aalalang tanong ni Erickson. Bumuga ito ng hangin bago nagsalita. Ikukuha muna kita ng tubig. Wag na. Pigil nito sa lalaki. Nagpalipat-lipat lang si Hana ng tingin sa dalawa. Paano kung totohanin ng lolo nila na ireto ito sa isa sa kanilang magpipinsan at piliin ito si Jasmine? Ano naman daw ngayon? Bagay naman sila. Pawang, moreno at morena. Magkasundo sa mga maliit na bagay tulad na nga ngayon para silang mag-asawa kung mag-usap at magpalitan ng salita. Si Cupid, manganganak ka na! Magkahalong excitement at kaba ang nakaplaster sa anyo ni Jasmine habang ibinibalita iyon kay Erickson. Taranta si Erickson. Nabitiwan nito ang bitbit na paso at nabuwal ang laman niyon. Bilisan mo!
Anito na kumaripas ng takbo. Hinila siya ni Jasmine. Let's go, Hana, na makita mo si Cupid. Nais niyang tumanggi at itanong kung sino si Cupid pero parang ihip ng hangin din si Jasmine sa bilis ng pagtakbo. Okay na siya. Maayos na ang lagay nila. Kampanteng wika ni Erickson na tumayo mula sa pagkakaluhod sa lupa. Sinundan nito ni Hana, isang matandang babae ang nakangiti sa kanila. Salamat, iho. Akala ko'y hindi na makakaraos si Cupid. Masayang wika nito. At ang Cupid palang tinutukoy ng mga ito ay isang dambuhalang baka na nahirapang iluwal ang ikalawang anak. At sa iyo rin, iha. Doktor ka pala ng mga hayop. Tumingin siya sa gawin ni Erickson. Blanko ang ekspresyon niyon. Tapos kay Jasmine, matamis siya nitong nginitian. Ngiting parang siyang nanalo ng Nobel Award. Yes, she's a veterinarian pero pinili niyang mag-resign sa pinagtatrabaho ang ospital mula nang maging sila ni Daniel. At nasorpresa din siya ng lalo sa kaalaman ni Erickson. Sigurado siyang isa itong bihasa sa pagpapaanak at panggagamot ng mga hayop. Naku, there's nothing wrong with that. I can help you whenever you want as long as I'm here. Tugon niya. Kunot noo siyang tinitigan nito. Wag ho daw kayong mag-alala, Aling Meding, at tutulong ang pinsan ko anumang oras. Paglikling, salin ni Jasmine. Salamat uli sa inyong tatlo. Sila lang ho. Wala naman ho akong ginawa kundi manood. Kiyemeng ngumiti si Jasmine. Nakita ni Hana ang ginawang pagbato ni Erickson kay Jasmine ng hinubad na glove. Kadiri ka! Gumanti naman ang pinsan niya. Tumalikod si Hana at binalikan ng baka. Upang makaiwas sa inggit mula sa harutan ay itinuon niya ang paningin sa anak ni Cupid. Aaminin niyang naiinggit siya sa ganoong eksena. Pinaikot niya ang paningin hanggang sa madako ito sa malawak na kabukiran. Ang amoy ng hinog na palay na tinatangay ng hangin, paruot, parito. Isang figura ang natanaw niyang papalapit sa kanila. Maayos na ba ang kalagayan ng baka, inay? Lumukot ang kanyang noo habang sinisipat si Cupid. Tumango ang babae. Magpasalamat tayo kina Senyorita at Erickson at ligtas na itong si Cupid. Tinapunan siya nito ng tingin. Pagkatapos ay sina Erickson at Jasmine na tumabi sa kanya. Anak ko, Senyorita, si Jet. Bahagya itong yumuko. Salamat po sa inyo. Wala yun. Halos duwet pa nilang dalawa ni Erickson. Nagkatinginan na naman sila pero si Erickson ang unang nagbawi ng tingin. Hindi ka pa ba lalakad? Tawag ng pinsan sa kanya ng pinsan. Napatingin naman siya dito. Para silang magkasintahan na nakaakbay si lalaki at nakakawit ang kamay ni babae sa tagiliran. Tama siya. Si Jasmine nga ang nais ireto ng lolo nila sa binata. May nakapasyang pagtutol pero sinaway niya ang damdamin. Susunod na ako, sabi niya. Ihahatid na lamang kita, Senyorita, para may kasama ka. Presentahan ni Jet. Hana na lang. Sige, Hana. Wala siyang napili kundi ang umuo. Huwag lang mapahiya ang binata. Nababasa niya sa mata ni Erickson ang pagkadisgusto nang huminto ang mga ito upang hintayin siya. Pero bakit? Naging daily routine ni Hana ang gumising ng maaga. Unang-una ay dahil sa tilaok ng mga manok na kahit malayo ang distansya ay parang nag-e-echo yun sa buong kabukiran. Pangalawa ay sa unti-unting pagsasanay niya sa sariling makalimutan si Daniel. Sa pagsasanay niya magkaroon siya ng mabilisang recovery habang nasa probinsya siya. Sa hardin ay naisip niyang mamitas ng bulaklak. Total ay wala naman doon si Erickson. May chance siyang makapili ng sari-saring bulaklak na pwede niyang pamalit sa tulips na nasa kwarto niya. Pakanta-kanta si Hana habang inaamoy ang bawat pinuputol na tangkay ng rosas. Nakatulong ng malaki sa kanya ang panibago niyang kapaligiran at sa halip na magulong o magmukmok at umiyak ay inaabala niya ang sarili sa mga gawain sa flower farm at sa poultry. 1 month later. May gagawin ka ba mamaya, Senyorita? Kung hindi lamang dala ng nakasanayan na niya ang pamilyar na boses na yun ay baka nabitiwan at nabasag na ang hawak niyang flower vase. She turned her back abruptly, confused. Then she pointed her chest by her index finger. Sa hindi siya sigurado kung siya ba talaga ang kinakausap ni Erickson, may bitbit itong 2 bamboo fiber na mug. Pasensya ka na kung nagulat man kita. No worries. Ako ba ang tinatanong mo kung may gagawin ako? Oo, ikaw nga.
Pero mukhang busy ka naman pala. Maagap niya itong sinalungat. Hindi. I mean, hindi ako busy. Bakit mo naitanong? Peke siyang ngumiti. Bumaling muli sa kanya sa ginagawang paglalagay ng mga rosas sa florera. Pupunta ako ng bayan mamaya. Okay lang ba na samahan mo ko? She raised her eyebrow, only to found na seryoso si Erickson. How about Jasmine? Bakit hindi siya ang isama mo? She said, trying to be sounds annoying. He moved melancholy. Nang mapatapat ito sa kanya ay eksaktong tapos na rin siya sa ginagawa. Pinakawalan niya ang flower vase na may sari-saring bulaklak. Bakit hindi na lang ikaw? Kaya nga sa'yo ko lumapit, di ba kasi ikaw yung expert sa mga gamot ng hayop? Para ba kay Cupid? Oo, at para na rin sa manukan. Kailangan natin ng mga bagong vaccines. Nag-isip siya ng idadahilan sana dito pero wala namang mag-exist na bagay sa utak niya. At gawing rason, sandali siyang nanahimik. Marahil dahil doon ay naalarma ng kaunti si Erickson. Ako na magpapaalam sa lolo mo kung nagdadalawang isip ka. Nagpresenta ito as if naman na tumanggi ang grandpa niya. No, wag na. Umalis siya sa tabi ni Erickson na bitbit ang flower vase. I'm pretty sure na hindi ka niyon tatanggihan. Sinundan niya ito hanggang sa kwarto. Nang pumasok sa loob si Hana ay huminto siya sa paanan ng pinto. Nanatili siya doon na pinagmamasdan ng dalaga sa ginagawa. So, sasamahan mo na ba ako? Sure, pero isama mo na rin kaya si Jasmine. Matamlay itong ngumiti. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa halip ay sagot nito. Inilapag lamang ni Hana ang flower vase sa mesa na nasa corner ng pagitan ng kama at sofa bed. Hindi sa ganoon. Alangan siyang tumanggi. Kung gusto mo, isama pa natin si Jet. She smirked. Lumapit siya kay Erickson. Bit-bit pa rin ang mug habang nakasandal sa hamba ng pinto. Marahan siyang tumango. Good idea. Nakapamaywang niyang sabi. I know, nang may tagabit-bit ng dala natin. Nagsalubong ang kilay na huminto si Hana sa akmang pagtalikod. Really? Precisely. Gumalaw ang kilay nito at umangat. Madalas ko pa namang mahuli na nakatitig sa hita mo. Sa susunod kasi huwag ka nang magsuot ng maiiksi. Bakit? Nagsiselos ka? Kung saan man niya napulot yun hindi na mahalaga. Ang reaksyon ni Erickson ang siyang napagtuunan niya ng kakaibang pansin. Ako? He poked his chest. Magsiselos? Para saan at magsiselos ako? Hana looked at him disgusted. Hindi natanggal ang pagkakasalubong kilay niya hanggang sa talikuran niya si Erickson. Ewan ko sa'yo. Sige, sasamahan na kita. Sumusukong sang-ayon niya. Hinampas niya sa tagiliran si Erickson nang muntik na niya itong mahagip. Paglabas niya ay siya ring paggalaw ni Erickson sa kinatatayuan. Tumilapo ng hinihigop na kape nito sa dibdib ng plain white t-shirt na suot nito. Ay, sorry. Maagap niya itong pinunasan ng palad. Ikukuha lang kita ng tissue paper. Pinigilan ni Erickson ang kamay niya. Sa paglalapat pa lamang ng mga balat nila halos hindi na magkahumayaw si Hana. Bakit ganoon kainit ang impact nito sa katawan niya? Ayos lang yan. Nadumihan tuloy ang kamay mo. Hinihila niya ang kamay mula sa pagkakahawak ng binata pero marahan iyong pinisil ni Erickson. Patagal silang nagtitigan hanggang siya na rin ang unang bumitiw ng tingin. Doon pa lamang pinakawalan ni Erickson ang palad niya. I'm sorry. It's all right. Sasamahan mo ko ha? Paalala nito. Sure, why not? Umuoo na nga ako, remember? Ngumiti muli ito. Ngiting abot tenga. Ngiting nang aakit. Mabuti kung ganon. May gagawin kasi si Jasmine kaya hindi ko na inabala. Inabot nito sa kanya ang isang tasa ng kape na kinuha sa pinagpatungang mesa sa koridor. Nakaramdam ng kakaibang damdamin ng dalaga dahil sa sinabi ni Erickson. Kung ganoon pala ay wala itong ibang pagpipilian kaya lumapit ito sa kanya. Pero ba't parang naninibugho siya? She acted normally nang tanggapin niya ang kape. Salamat. Ikaw ba ang nagtimpla nito? Usisa niya pero ang utak niya ay naglulumikot. Nakita niyang tumangulang ang binata. Masarap ah. Komento ni Hana na sinamahan ng genuine na pagkakangiti makaraang humigop rin ng kape. Salamat at nagustuhan mo, he said, smiling with fulfillment. Naroon na naman ang pakiramdam na yon. Those smiling suiting her inside. May hatid iyong magnet na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso niya kapag nakadikit ito sa kanya.
Napasinghap siya nang maramdaman ang mainit na palad ni Erickson sa kanyang tagiliran. Hindi niya yun namalayan dahil nasa labas ang kanyang atensyon. Mabuti na yung sigurado. Ani Erickson na ingat ang kilos sa pagkakabit ng seatbelt ni Hana. Langhap ni Hana ang shampoo na gamit nito mula sa pagkakalapit ng ulo nito sa mukha niya. Napaurong siya nang sa pag-angat ni Erickson ng ulo ay halos magkalapat na ang mga mukha nila. She nodded. Thank you. Hindi maingay si Erickson sa sasakyan. Napansin niya yon nang hindi na muling magsalita pa mula kanina. Nasa kahabaan na sila ng highway at may kalayuan na rin sa villa nang maisipan niyang subukan ng magpatugtog. Magkasabay pa silang napahawak sa car, stereo. Pagkatapos ay nagkatinginan. Ikaw na! Ani Hana na binawi ang nakaharang na kamay. Umiling si Erickson. Ikaw na lang. Hindi siya kaagad nakinig sa suhestyon nito. Sige na at malayo-layo pa ang pupuntahan natin. Paanyaya ni Erickson. Tumalima na lang ang dalaga. Hanggang sa humaplos na mismo ang puso ang kanta. Pakiramdam na nakaka-relate siya. Sinabayan pa ni Erickson na sintonado nitong tono. I can't believe we met like this. Is it just coincidence? I had a feeling I'd be seeing you again. You're every bit as beautiful as the last time we met. Humahalakhak si Hana. Hindi sa tinig ng binata kundi sa pag-uga ng sasakyan ng sabayan nito ang pagpitik sa mga daliri na sumasama sa pagsayaw ang kalahating katawan. Go on! Hindi tumigil si Hana sa pagtawa. When you told me you were leaving and going back to him, how I wish that I could tell you it's all in the past. But I was never good at lying and baby since you asked. Ngayon ay sabay na silang kumanta ng chorus. Pero lumukso si Erickson sa huling linya ng kanta. I don't want to look in your eyes. 'Cause you know what happens next. We'll be making love and then I fall all over again. Kung si Erickson ay dinaan sa biro, iba ang kay Hana. Her heart started to ache. Ang kanina na mga halakak niya ay napalitan ng kaseryosohan. Humilig siya sa headboard ng sasakyan at nakatunghay sa papalubog na araw na tila sumusunod lang sa kanila. Nakaramdam tuloy siya ng antok nang hindi na niya namalayan ng pagkakaidlip. Mainit at malamyos na haplos ang naramdaman ni Hana sa kaliwang pisngi niya. Parang may tumatawag sa kanyang pangalan. Mabagal ang kanyang pagmulat. Nasa harapan niya ang mukha ng napakagwapong nilalang sa balat ng lupa. The guy who caught her attention at the first moment they've met. Nagulat siya sa naisip. Bakit ganoon ang explanation niya sa sarili? Gising na. Hindi nito inilalayo ang mukha kay Hana. Sobrang lapit niyon at kapag nagkamali siya ng kilos ay tiyak na maglalapat ang mga labi nila. Nadako ang tingin niya sa mga labi ng binata. Napakapit siya sa upuan. Is Erickson going to kiss her? But it's too late to answer yes dahil sakop na nito ang kanyang mga labi. Kakaiba ang hatid na ligaya niyon. Yung pakiramdam niyang tinatangay siya ng hangin paitaas. Nakakalula. Nakakahibang. May kung anong sumipa sa sikmura niya at may mga tutubing nagkakagulo sa dibdib niya sa kakaibang nadarama. Pinakawalan lamang siya nito na mapukaw sila ng malakas na busina ng sasakyan sa likuran. Kasalukuyan pala silang nasa gitna ng kalsada at pinagtitinginan ng mga motorista. Umangat ang ulo ni Erickson sa traffic lights. Nasa kulay berde na ito nang hindi nila napapansin. Kumislot si Hana upang umayos sa pagkakaupo. It wasn't her first kiss pero pakiramdam niya ay parang noon lamang siya nahalikan. Nagtatahip ang dibdib niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pero wala siyang ibang ginawa kundi ignorahin ang estrangherong damdamin. Nang nalagpasan na nila ang traffic lights ay pawang walang hibuan na namagitan ng kanilang dalawa. Nakaramdam ng pagkailangan dalaga sa naganap kanina. Sinsero ang paghingi ni Erickson ng pasensya na parang pinagsisisihan nito ang nagawa. I'm sorry. Sadyang hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Napakagatlabi siya. No problem. Patipid niyang sagot. Muli ay natahimik silang dalawa pero ramdam ni Hana ang panakang sulyap ng binata sa kanya. Sa wakas ay nabasag ang katahimikan sa pagitan nila. Nandito na tayo. Mabilis na umibis ito sa kotse para pagbuksan siya.
Inilibot ni Hana ang mga mata sa kinahihintuan nila. Nasa St. Luke's Hospital sila. Sinong nasa ospital? Hindi mapigilan ang pagkunot ng noo niya. Doon na lang muna tayo sa loob. Inakay siya nito. Isang batang babae ang nakaratay sa kama nang makapasok sila sa isang private ward. Mahimbing itong natutulog habang natatakpan ng oxygen mask ang bunganga at ilong. Sino siya? Papulong man ang pagkakasabi niyang iyon ay naglikha pa rin ng ingay. Marahang bumangon sa pagkakasubsob ang babaeng katabi ng bata. Nakita ni Hana ang pagod sa mukha ng babae. Kuya! Marahan itong sambit. Naaawang nilingon ni Hana ang babae at ang batang babae. Mula sa matagal na pagkakatitig dito ay tila ito naging pamilyar sa kanya. Tila siya ang nangangailangan ngayon ng oxygen mask. Nagsisimulang mangilid ang luha sa mga mata niya na maalala ang babae. At tila mas naging masikip ang kinalalagyan nilang silid. Papulong niyang nasambit ang pangalan ng dating katipan. Daniel?